Ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa pera. Lahat tayo ay may mga problema sa pera. Minsan parang ang bigat ng mga bayarin at utang ay sobrang hirap. Pero tandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa at hindi ito ang katapusan. Ang mga problema sa pera ay parang ulap na nakatakip sa ating mga pangarap. Pero sa bawat bagyo, may araw na darating. Ang mahalaga ay kung paano tayo tutugon sa mga hamon na ito. Una, aminin natin kung nasaan tayo. Okay lang na sabihin na mahirap ang sitwasyon. Pero tanungin natin ang ating mga sarili, ano ang matutunan ko dito? Ang bawat pagsubok ay pagkakataon para matuto at maging matatag. Ngayon pag-usapan natin ang mga hakbang. Ang pagbabago ay hindi nangyayari agad-agad, pero nagsisimula ito sa maliliit na bagay. Gumawa ng budget, tingnan kung saan napupunta ang pera, maghanap ng paraan para makapag-ipon. Ang mga maliliit na desisyon ay nagiging malaking tulong. Maging positibo, humingi ng tulong sa mga tao na naka-overcome na ng ganitong sitwasyon. Makilahok sa grupo o komunidad. Maraming inspirasyon sa mga kwento ng tagumpay. Huwag kalimutan ang halaga ng kaalaman. Magbasa ng libro, makinig sa mga podcast, o mag-aral online. Ang pag-invest sa sarili ay napakahalaga. Mahalaga rin ang ating pag-iisip. Baguhin ang isip mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan. Sa halip na sabihing, wala akong pera, tanungin, paano ko ito magagawa? Ang ganitong pananaw ay nagbubukas ng mga bagong oportunidad. Sa huli, isipin ang inyong hinaharap. Isipin kung paano kayo magiging matagumpay. Gamitin ang inyong pangarap na ito bilang inspirasyon. Kasi ang bawat pagsubok ay pagkakataon para bumangon muli. Kaya, sa paglalakbay ninyo sa mga pagsubok na ito, panatilihing mataas ang inyong ulo at lakas ng loob. May lakas kayong malampasan ang mga hamon. Ang inyong sitwasyon ngayon ay bahagi lang ng inyong kwento, hindi ang katapusan. Bumangon tayo. Gawing pagkakataon ng mga hamon. Ang hinaharap ay maliwanag at naghihintay para sa inyo. Kunin ang unang hakbang ngayon at huwag kalimutan ang inyong potensyal.